Magbabakasyon ngayon dito ang aking German na biyanan para tulungan kami dito sa aming bagong bahay. At pangalawang harvest na ito sa aking mga chicharo sa garden ay nako ang sarap nito isahog sa gulay mamaya. Maliliit pa talaga itong aking mga snack piece ay namunga na sila. Matagal ko kasi itong na-transfer dito sa garden. Isinidling ko pa kasi ito sa mga paso nung nasa apartment pa kami habang naghihintay kami matapos yung proseso sa pagbili nitong bahay at saka lupa. Pero itong mga ganitong mga chicharo hindi talaga ito mahirap alagaan. At ayan, nakapagluto na din ng gulay mula sa garden, ay nako, iba talaga yung feelings nang makapag-harvest ka ng mga gulay na itinanim mo at maluto mo ito. Mahirap lang talaga at matrabaho sa umpisa pero worth it naman talaga kapag nakakapag-harvest ka na at nakapag-ulam ka na nito. At ngayon naman, tatapusin ko na ang pagpintura dito sa aming living room. May mga bintana pa kasi na hindi ko natapos kahapon. Kapag naman matapos itong first part ng pagpipintura, papatuyuin muna ito tapos pipinturahan na naman ng ibang klaseng pintura. Ngayon pa nga lang ay ibang-iba na din ang itsura nitong living room kahit pa nga hindi pa ito tapos. Ngayong linggo, kailangan ready na itong living room para madala na din yung iba pang mga gamit namin na nandun pa sa aming dating apartment. Ngayon nga ay unti-unti na namin dinadala yung mga maliliit na mga gamit dito. Dito kasi sa living room may mga sofa tapos yung TV din. Kaya kailangan talaga matapos na itong pintura bago pa namin mailagay yung dito sa living room. Ito namang aming ceiling wood kasi yan siya, siguro pipinturahan ko na lang din ng wood color o kaya yung wood lacquer. Ayaw ko na din kasi na pinturahan yan siya ng puti. Mas maganda kasi siguro na the same lang sila ng kulay nung aming sahig. And while busy pa nga ako dito, as 8 na yan ng gabi, dumating na nga ito si asawa at itong aking biyanan. Galing pa yan sila sa Munich. Bumiyahe pa yan sila ng 2 oras. Makarating lang dito sa amin. Magbabakasyon nga dito itong aking mother-in-law para tulungan kami dahil kapag busy kami magtatrabaho dito sa bahay, siya muna yung magbabantay kay Ethan. Hindi di talaga madali yung mga ginagawa namin dito, lalo na sa akin dahil meron nga akong maliit pa na bata na kailangan din bantayan. Medyo malayo din kasi nakatira itong aking biyanan kaya ngayon mag-i-stay ito siya nang matagal pa dito habang busy pa kami at kailangan pa nga namin na lilipat at dadalhin dito yung iba pang mga gamit mula sa apartment. Pinasyal nga namin siya dito sa aming neighborhood. Ang tuwang-tuwa naman itong aking mother-in-law at sobrang ganda nga daw nitong lugar namin. Si Ethan nga ay ayan, ayaw na ding bitawan ang kanyang lola. Thankful nga din ako dahil mabait itong aking biyanan sa akin at siya talaga yung nag-initiate na tulungan nga kami na bantayan si Ethan para naman makapag-concentrate kami sa aming mga ginagawa. Ayun. For ano siya, for free. Pamimigay nila. Pero sila naman ito. Yan. Ano kasi ito karang sa mga ano ba, mga tractor. Tapos ayan sila na din. Ayan, pinamimigay na nila. Pero ayan may mga metal. Ang ganda ito para ano, buti bakal. Ayan malaki ito. Ayan, may pamimigay nga sila dahil sira na parang karito ng traktor. Countryside na talaga itong aming community kaya maraming mga farm dito at mga field. Madami ding mga prutas. At syempre, every morning ganito na yung aking routine. Binibisita yung aking mga halaman. Dream come true talaga namin ito na magkaroon ng ganitong mga garden. Sinasabi ko nga palagi, mahirap talaga na magkaroon ng garden kapag nakatira ka sa mga apartment. Alam nyo ba itong aking asawa, lumaki talaga yan siya na naninirahan sila sa apartment lang. Pero ako naman ay lumaki naman din sa probinsya kaya sanay na ako sa mga ganitong mga gawain. Itong aking asawa naman ay city boy talaga ito siya. Dito ako ngayon sa garden dahil bumisita ako ng maaga. Tingnan nyo naman yung aking talong, nakakalungkot. Tingnan nyo yung aking talong. Wala ng dahon. Tapos, ayan, pati stem, yung fresh stem sa labas. Yung mga soft niya sa labas is kinain na. Tingnan nyo yung aking mga basil. Kinain na din. Pati yung aking ibang mga talong. Yan pa naman sana yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki ko na talong. Tapos yung isa naman yung sunod na pinakamalaki. Pero kinain siya. Sayang. At ayan nga, aalis kami ngayon na walang bata. O diba, para lang bagong magkasintahan. Look, first, Hello. einkaufen first buying without Yeah. without child because kommt and we have a babysitter and now we go here without a child. You know. Dito kami sa hardware store. Namimili ng mga pintura. Yeah, new brushes. Kukuha tayo dito ng mga bagong brushes dahil yung mga brushes namin is
Ayan, pampintura. Dahil nagamit ko na yung mga nabili namin, kailangan namin ng bago dahil na ano na siya, na dry na siya. Tapos, nahulog. Kailangan din ng this is smaller brush. Ganito. For painting sa mga gilid-gilid. Kailangan ko din ng bagong gloves. Working gloves para sa garden. So, I think bibili ako ng isa nito. Ayan. More flowers in the garden. Ayan. At dahil nakabili nga ako ng mga bulaklak doon sa garden center, naka-sale pa yan siya. From 8 euro, naging 4 euro na lang. Kaya ayan, binili ko na at sobrang ganda naman din ng bulaklak na ito at malaki pa. Kaya ayan, itatanim ko na ito dito sa maliit ko na garden. Ito yung nasa harap ng aming back door at yung mga itinanim ko dito ay mga bulaklak talaga lahat. Yung iba is noong 1 linggo ko pa yan nabili, hindi ko pa na itanim. Sa sobrang busy nga, ayan, nagstay muna sila sa gilid. Tapos ngayon, may nagbabantay kay Ethan, kaya may time na talaga ako na magtanim-tanim ng aking mga halaman. Laking tulong din talaga na nandito yung aking biyanan. At ilang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!